Aking ibabahagi sa video na ito ang kwento ng isang grupo ng treasure hunters na nakakuha ng nakatagong kayamanan ni Yamashita sa isang lumang paliparan ng mga sundalong Hapon noong nakalipas na ikalawang digmaang pandaigdig. Nagkaroon ng interes si Ka-TH at ang kanyang grupo sa isang lugar na dating paliparan ng mga sundalong Hapon. Nakilala niya ang may-ari ng lupa at sila naman ay maayos na nagkasundo para i-operate ito. Kung ating masisilayan ang naturang lugar sa ngayon ay hindi natin aakalain na ito pala ay isang dating paliparan noon, sapagkat ang ating makikita sa ngayon ay isang patag na kalupaan. Sa tuwing mainit ang panahon ay maalikabok ito. At sa tuwing maulan naman ay masyado itong maputi. Ayon sa may-ari ng lupa, ang naturang lugar na ito ay meron ito dating maayos na paliparan kung saan ang runway nito ay gawa sa simento. Ngunit mula noong matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay tuluyan na itong napabayaan. Hindi man lamang daw ito pinagkainteresan ng ating gobyerno o hukbong militar para gamitin. Tuluyang nasira ang buong paliparan nang may nag-alok sa may-ari ng lupa na rentahan ito para gamitin bilang karirahan ng mga kabayo. Sapagkat sa lugar na ito ay mahilig talaga ang mga residente sa pag-aalaga ng kabayo, dulot siguro ng mga sikat na pelikula ni Fernando Poe Jr. noon. Ang buong runway na gawa sa simento ay mas lalong nasira kung saan ay nagkaroon ito ng maraming mga bitak at unti-unting nabasag. At sa puntong ito ay dito na rin tumigil ang mga nagkakabayo kung saan sila ay lumipat sa ibang lugar. Kaya noong madat na ni Ka-TH at ang kanyang grupo ang naturang lugar na ito, ay nabibilang na lamang ang mga natitirang sementong bahagi ng paliparan. Nagka-interes si Ka-TH at ang kanyang grupo na i-operate ang naturang lugar dahil sa may isang matanda noon ang nakasaksi sa isang pangyayari na may kaugnayan sa kayamanan ni Yamashita. Naganap ang pangyayari na ito sa panahon na ang hukbo ng mga sundalong Hapon ay malapit na silang matalo. Ayon daw sa matandang saksi, bago lumisan ang mga sundalong Hapon at umakyat ng kabundukan ay meron silang ibinaong mga kahon sa paliparan. At base sa kanyang nasaksihan, ito ay kanilang ibinaon sa unahang bahagi nito at tila mababaw lamang ang pagkakabaon ng mga ito. Lumipas ang ilang taon ay nagkaroon na rin ng kapayapaan dito sa ating bansa. Noon ay medyo malakas pa ang matanda kaya sinubukan niya itong hukayin ng ilang beses. Ngunit sa tuwing siya ay naghuhukay, siya ay napapaisip kung paano niya bubuhatin ang mga kahon ng mag-isa lamang. Kailangan niya talaga ng mga kasama para gawin ito. Kaya ito ang siyang naging dahilan para siya ay tumigil sa kanyang paghuhukay. Unang nilapitan ng matanda ang mga taong kanyang pinagkakatiwalaan tulad ng kanyang mga kaibigan at mga kaanak. Ngunit nauwi ito sa isang kaguluhan dulot ng kanilang pagkagahaman. Sila ay nagtalo-talo sa kanilang magiging hatian sapagkat ang gusto ng isa ay mas malaki ang sa kanya kumpara sa iba. Nawalan ng interes ang matanda dahil sa magdudulot lamang pala ito ng pag-aaway sa mga taong malapit sa kanya. Kaya tuluyan na lamang siyang nanahimik hanggang sa dumating ang panahon na malapit na siyang pumanaw.
At dahil dito ay muli niyang inilabas ang tungkol sa mga nakabaong kayamanan na kanyang nasaksihan. Tuluyan nang ibinunyag ng matanda ang kanyang tinatagong sekreto sa lahat ng mga kayamanang kanyang nasaksihan na ibinaon ng mga sundalong Hapon ay nasa unahang bahagi ng paliparan. Biglang kumalat ang tungkol dito sa halos lahat ng mga residente sa lugar. Kaya nagsidatingan na rin ang iba't ibang grupo ng mga treasure hunters para subukang hanapin at hukayin ito. At ang naging resulta ay tadtad ng maraming hukay ang unahang bahagi ng paliparan. Ngunit silang lahat ay nabigo lamang. Lumipas ang ilang taon ay dito na pumasok si Ka-TH at ang kanyang grupo sapagkat sa panahong ito ay wala ng ibang grupo ng treasure hunters ang nagkaka-interes dito. Gumamit sila ng backhoe para mas magiging mabilis ang kanilang paghuhukay. Ngunit sila ay nag-umpisa sa kanilang operasyon sa dulo ng paliparan sapagkat ayon kay Ka-TH ay baka nagkamali lamang ang matanda kung saan ay maaaring kanyang napagkamalan na ang dulo ng paliparan ay ang unahang bahagi nito. Naging mabilis ang kanilang paghuhukay, ngunit naging magastos ito para sa kanila. Umabot sila ng ilang buwan sa paghuhukay sa dulong bahagi ng paliparan at wala silang nadatnan. Medyo malaki na ang kanilang gastos, lalo na sa backhoe, kaya nais na nilang itigil ang kanilang operasyon. Ngunit sa huling pagkakataon ay pumasok sa isipan ni Ka-TH na maghukay sa unahang bahagi ng paliparan. Iniwasan nilang maghukay sa mga bahagi kung saan ay nagawang hukayin ng mga naunang grupo ng mga treasure hunters. Kaya nag-umpisa silang maghukay mga ilang distansya ang layo mula sa unahang bahagi ng paliparan. At sa kanilang patuloy na paghuhukay, biglang napasigaw ang operator ng backhoe sapagkat meron siyang nahukay na mga nakabaong bagay. Nang ito ay masilayan ni Ka-TH, walang dudang ito na nga ang mga bagay na kanilang hinahanap. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.